Bukod nga kina Maki Romero, Ricky Mendez at Marlon Magbuo ay napukaw rin ang atensyon nila sa manlalarong ito na may numero 8 sa likod ng jersey. Bago tayo magsimula sa ating chapter, pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 24. Naitabla na nga ng Calapan City Blue Phoenix ang laban nila sa Cavite. Ang mga taga-Calapan ngang nanonood ng laro ay napatalo na lang sa tuwa matapos ang ginawang iyon ni Ricky Mendez kay Tenorio sa last play nito. Ang mga tao nga sa Canubing 1 basketball court ay makikitang tuwang-tuwa sa nasaksihan nilang laro. Ang mga nasa loob nga ng barangay hall na nanonood naman sa TV ay napakuyom na lang dahil sa wakas nararamdaman na nga nila ang posibleng comeback win ng Calapan City. Nandyan si Ricky para namang hindi pa ninyo napanood kung paano gumalaw ang batang iyan. Wika na nga lang ni Konsehal Wilson na makikitang may hawak na baso ng juice na ibinigay ng anak nitong si May. Mula naman sa bahay ni Ricky sa Severa ay makikita nga si Andrea at ang nanay ni Ricky na magkahawak ng kamay na tuwang-tuwa dahil sa nangyaring pagtabla ng score. Kasabay nga rin ang pagkatuwa ng dalawa ay ang biglang pag-iyak ng anak ni Andrea na naging dahilan para sabay na mapatahimik ang mga ito sa salas. Ang tatay naman nga ni Ricky ay napatawa na lang ng mahina dahil sa ginagawa ng kanyang asawa at ng kanilang manugang. Napatakbo tuloy si Andrea sa kwarto nila para puntahan ang kanyang baby. Napaupo naman ang nanay ni Ricky sa tabi ng kanyang asawa na parang napatingin sa kawalan. Naalala ko tuloy ang mga panahong nanonood pa ako ng mga laro ni Kuya PJ. Parang ganito rin iyon. Nasabi na nga lang ng nanay ni Ricky na agad na naglagay ng juice sa isang basong nasa ibabaw ng mesa sa harapan nila. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin. Napatawag nga rin bigla ng timeout ang Cavite Ballers matapos ang tres na iyon ni Mendez. Si Tenorio nga ay napakuyom na lang na bumalik sa bench nila ng mga oras na iyon. Ang magkapatid namang Arellano ay marahang nagkatinginan dahil nasa isip pa rin nila ang steal na ginawa ni Mendez sa play nilang gagawin kanina. Sinira nga ni Mendez ang kumpiyansa ng Cavite Ballers matapos iyon at ayaw itong makita ni Coach De La Rosa. Napakahirap daw kasi nito sa pagkakataong ito dahil hindi nila kasama si Willie na siyang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga ito kapag sila ay may mga larong katulad ito. Napakuyom na nga lang siya at napatingin sa bench ng Calapan City. Nakita na naman nga niya si PJ Duremde sa batang si Mendez at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Mamaya nga raw pagkatapos ng laro ay tatanungin niya ito upang siya ay matahimik. Si Willie De Ocampo naman ng mga oras na iyon ay nasa isang clinic sa labas ng venue. Doon nga siya dinala at kasama niya ang dalawang assistants ng kanilang coach para siya ay samahan dito. Tapos na nga siyang makuhanan ng x-ray at ilang oras pa raw bago makuha ang resulta noon. Habang nakahiga nga siya ay naalala niya ang ginawang dunk ni Magbuo kanina sa kanya. Ang lakas ng ginawa niya, hindi ko man lang nagawang pigilan. Ang taas din ng talon niya. Athletic ang sentro nila at ang tingin niya kanina. Napakuyom na nga lang si Willie dahil naalala rin niya ang masakit niyang baywang. Napakiramdam niya ay may lumagutok pa kanina sa kanyang pagbagsak. Pagkatapos nga noon ay lumingon na siya sa TV at pinanood ang pagpapatuloy ng laro. May tiwala siya sa kanyang mga kasamahan kaso nang makita niya ang galawan ni Mendez. Dito nga ay bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng isang manlalaro na taga Batangas na nakalaban nila noong nakaraang mga buwan. Isa palang Duremde si Ricky Mendez. Hindi na siguro ako dapat magulat kung dumadaloy sa kanya ang dugo ng isang legendary player ng Batangas. Kitang-kita naman sa galawan. Siguradong matutuwa si coach kapag nalaman niyang pamangkin ito ng idolo niya, ang Mendez na iyon. Nasabi na nga rin lang ni Willie sa kanyang sarili at ngayon
Ang iniisip na lang niya ay kung gaano raw kaya katagal siyang hindi makakapaglaro. Napakulong na lang din siya ng bahagya dahil mukhang ito na raw ang huling taon nila na magkakasama sa team ng Cavite Ballers. Lumamang na nga ng 1 puntos ang Calapan City Blue Phoenix nang maipasok pa ni Mendez ang bonus shot. Si Tenorio nga ay napahinga naman ng malalim nang sambutin ang bola mula kay Santiago. Kaya pa ito, tiwala lang, sabi nga niya, at itinawid nga niya ang bola sa gitna. Hindi na ako naglalaro para makabawi kay Romero. Naglalaro na ako para kay Kuya Willie. Sabi na nga lang niya sa kanyang sarili, at sa pagkakataong ito ay inatake na nga niya ang depensa ni Mendez. Dahil nga raw kay De Ocampo kaya nag-improve ang laro niya. Kung hindi raw siya nito kinausap noon ay baka wala siya ngayon dito. Binigla nga niya ng hinto si Mendez at isang mabilis na step back jump shot ang kanyang pinakawalan. Kaso nagmintis ang kanyang tira na ikinaseryoso ni Coach De La Rosa. Ang mga players naman sa ilalim ng basket ay agad na tumalon para sa rebound. Kaso walang nagawa ang mga players ng Cavite sa pagkakataong ito. Si Marlon Magbuo nga nakakuha ng rebound at mabilis niyang ibinato ang bola kay Mendez na agad namang hinarangan ni Tenorio. Ipinasa naman agad ni Ricky ang bola sa kanyang Kuya Maki at dito na nga napahanda si Christian Arellano. Si Maki nga yung mabante at naalala niya ang ginawa ng player na ito kanina sa kanya. Nawala na naman sa isip niya ang pagbawi dahil ipinaubaya na niya kay Ricky ang bagay na iyon, kaso pinasahan siya nito ng bola kung kaya ngumiti si Maki at tumingin sa kanyang bantay. Nakakatuwang magaling kang player, mahina niyang sabi at si Arellano naman ay mabilis na bumantay sa kanya. Salamat sa compliment, wika ni Christian at bigla nga niyang pinalo ang bolang pinapatalbog ng nasa kanyang harapan. Kagaya lang din daw kanina, kayang-kaya pa rin daw niyang mahuli ang galaw ni Romero. Subalit, iba na nga ang nangyari sa pagkakataong ito. Nahila kaagad ni Maki ang bola at mabilis na umatras. Sa pag-abante naman ni Arellano ay dito na nga siya bumigla ng kaliwa at sa paghabol pa rin ng kanyang defender ay dito na nga niya pinatalbog ang bola papunta sa kanyang likuran. Sa pagsambot nga ng kanyang kanang palad ay siya naman pagsabay niya ng mabilis doon. Napaseryoso na nga lang ang kanyang defender nang siya ay lumampas. Paglingon nga ni Arellano upang humabol ay nabigla na lang siya nang mawalan siya ng balanse at ang mga manonood ay napawaw ng isang mabilis na pagdiretso sa basket ang ginawa ni Romero. Isang ankle breaker crossover rin ang ipinamalas ni Romero at sa paglapag niya ay iniwanan nga niya basta si Arellano na nasa sahig pa rin. Napasimple pa niyang tiningnan sa kanyang paglampas dito. Nang makita naman ito ni Kirby Arellano ay agad niyang tinulungang tumayo si Christian. Anong nangyari? Bakit kaniya nalusutan? Kanina naman ay hindi. Tanong pa nga nito at si Kirby nga ay marahang napakuyom. Iyon nga rin kasi ang tanong niya sa sarili. Atin na ang bola, umayos na kayo. Sabi naman nga ni Tenorio na pinapatalbog na iyon. Habang naglalakad nga si JC ay napatingin siya kay Mendez na nag-aabang na kaagad sa kanya sa gitna. Mukhang kailangan kina Kirby at Christian ko ipasa ang bola. Sila ang scorers namin ngayon. Sabi nga ni Tenorio sa sarili at agad nga niyang tiningnan si Kirby para humingi ng screen dito para sa isang switching. Mabilis namang lumapit si Arellano kay Tenorio at mabilis namang umabante si JC na sinabayan agad ni Carlo. Agad din namang ipinasa ni Tenorio ang bola kay Arellano dahil alam niyang makakapuntos ito dahil si Mendez ang kanyang defender. Pagsambot naman ni Arellano ay bumigla na nga siya ng abante. Pinatalbog niya ang bola gamit ang kanan niyang kamay, kaso laking gulat niya nang si Mendez ay nasa kanan niya rin. Nasa dribbling area niya ito at delikado ito, kung kaya pinatalbog agad niya ito papunta sa kanyang kaliwang kamay at tumalon palayo mula rito. Isang jump shot nga ang kanyang pinakawalan at napasigaw na lang si Tenorio dahil si Ibanez ay nasa tabi pa rin pala nito. Ipasa mo uli sa akin, sigaw ni JC at nang marinig naman ito ng kanyang kakampi ay huli na nga ito. Pinakawalan na nga ni Arellano ang isang magandang jump shot kaso nahampas naman ito ni Ibanez at nang ang bola ay tumapon sa likuran ay siya naman pagsambot ni Mendez dito.
Turnover na naman nga para sa Cavite ang nangyari at napaseryoso na nga lang din si Mendez nang lumitaw sa harapan niya si Ubando. Dinikitan siya nito at sa paglayo niya ay siya rin pagdating ni Christian Arellano sa tabi niya. Isang double team defense ang naibigay agad sa kanya ng Cavite Ballers dahil nakafocus din sa kanya ang mga ito. Mabilis din namang naibato ni Mendez ang bola sa ilalim ni Ubando at doon na nga lumitaw si Maki Romero na agad na pinatalbog iyon. Hinabol naman agad ito ng Arellano na katapat niya at doon na nga siya nito ginitgit na nahinto lang nang bigla niya itong hintuan at bigyan ng isang pasimpleng tulak gamit ang kaliwang braso. Napalampas naman nga si Christian Arellano at si Maki naman ay agad na tumalon sa 3-point area at pinakawala ng bola. Hinalit nga agad noon ng basket na nagpatahimik na naman sa mga taga Cavite. Napatingin pa nga si Maki Romero kay Arellano at tinanguan niya ito. Quits na tayo, nakabawi na ako, sabi ni Romero at nagdilim na nga lang ang paningin ng player na kanyang sinabihan noon. 95-101 na nga ang score matapos ang tres na iyon ni Romero at ang mga players ng Ballers ay hindi natutuwa sa nangyayari. Hiningi nga agad ni Arellano number 3 ang bola at siya ang nagtawid noon. Sa pagdating nga ni Romero sa kanyang harapan ay dito na nga niya ito tinalikuran at pinostehan. Inatrasan nga niya si Romero at nang malapit na siya sa basket ay doon na nga siya kumaliwa at bumigla ng pagkanan na sinundan ng isang palayong talon. Ang ganda na naman ng tirang iyon, kaso nasira ang bitaw ni Arellano sa bola nang makita niya si Lee na sumabay sa kanyang tabi. Muntik na siyang mabutaan noon at kasabay rin noon ay ang pagmintis ng bola sa basket. Mula naman sa ilalim ng basket ay makikita agad si Santiago na kinuha ang bola sa ere, kaso bago pa man niya ito madakma ay naunahan na siya ng nasa likuran niyang si Marlon Magbuo. Paglapag nga ni Marlon ay iniiwas din agad niya ang bola kay Ubando na aagawin sana ito. Ipinasa nga niya agad sa malapit na si Mendez ang bola at agad din itong ibinato ito sa dulo ng court dahil nandoon na nga si Carlo Ibanez na hinahabol na rin ng defender nitong si Arellano. Ang mga manonood nga ay napaseryoso sa bato ni Ricky Mendez sa bola dahil eksakto ito sa pagdating ni Ibanez na agad namang hinawakan ni Kirby Arellano dahil hindi niya ito masasabayan. Kaso ang akala niyang hindi titira na si Ibanez ay napakawalan pa rin ng bola gamit ang kanyang kanang palad. Gumulo nga ang bola sa ring at nang marinig nila ang silbato ng referee ay siya rin pagpasok noon sa basket na naging dahilan para ang mga players ng Kalapan ay mapasigaw dahil sa tuwa. Si Carlo nga ay napaplex pa ng biceps sa humawak sa kanyang si Arellano. Naitira pa rin ang isang ito, pambihira. Nasabi na nga lang ni Kirby sa isip na napailing na lang dahil sira na ang kanilang laro dahil sa pagsabay ng Kalapan City sa kanila. Ang mga manonood nga na players ng ibang team ay napatoon din ang tingin kay Carlo Ibanez. Bukod nga kay Maki Romero, Ricky Mendez at Marlon Magbuo ay napukaw rin ang atensyon nila sa manlalarong ito na may numero 8 sa likod ng jersey. Sa pagpunta naman ni Ibanez sa free throw area ay napasulya pa nga siya sa dumating na si Magbuo. Agad namang nakuha ni Marlon ang gusto nito na agad nang nagpunta sa tabi ng basket. Si Santiago nga ay nasa kanyang unahang tabi at sa kabila naman ay makikita si Ubando. Sa ganitong pagkakataon ay talo siya sa pwestuhan pero isa rin ito sa pinag-aralan niya noong trainings nila, ang kung paano makakakuha ng offensive rebound kapag may free throws ang kanyang kakampi. Si Marky Lee naman ay sinulya pa ni Marlon at nakuha rin ito ang plano nila ni Ibanez. Sina Maki at Ricky naman ay marahang umatras sa side ng kalaban para sina Tenorio at Christian Arellano ay lumapit sa kanila. Sumilbato na nga ang referee at dito na nga rin ibinigay nito ang bola kay Ibanez. Huminga muna ng malalim si Carlo at dito na nga niya pinakawala ng bola. Sumablay nga iyon na ikinaseryoso ng mga manonood, kaso sa ilalim nga ng basket ay makikita ang patagong paghila ng jersey ni Magbuo at Lisa nasa unahan nila. Nakita nga ayun ni Kirby Arellano kung kaya umabante siya para kuhanin ng rebound, ngunit naunahan siya ni Magbuo. Tumalon nga ito at sa pagtama ng kanang palad niya sa bola
ay siya rin paghataw niya rito pabalik sa basket na nagpatahimik lalo sa mga taga Cavite. Isang putback dunk ang ginawa ni Magbuo at sa paglapag nito ay napatingin pa siya kay Santiago. Si Coach De La Rosa nga ay napakuyom na lang. Malakas ang lineup niyang nasa loob kahit wala rito si Willie Caso. Sa pinapakita ng mga players niya at ng Sakalapan team, malinaw na malinaw sa kanya na mas malakas ang lineup ng mga ito kung ikukumpara sa kanila. Nawala si Willie kung kaya si Magbuo ang nagdomina sa ilalim ng basket. Wala nga ritong magawa sina Santiago at Ubando. Isama pang araw sina Romero, Ibanez at Mendez. Hindi rin daw niya pwedeng iit sa puwera si Lee dahil pwedeng magpakawala ito ng isang libreng tres kahit saan. Paano pa kapag nasanay ang mga ito sa ligang ito? O baka nagagawa lang nila ito dahil kami lang ang kalaban nila? Naitanong na nga lang ni Coach De La Rosa sa kanyang sarili sa pagbalik ng kanyang mga pawisang players mula sa loob ng court. Napatawag kasi siya ng timeout matapos ang pangyayaring iyon. Coach, ang lakas nila. Pagkatapos ay ito pa ang narinig niya mula kay JC Tenorio na lalong nagbigay ng kaba sa kanila at pag-iisip na hindi raw yata sila mananalo sa mga ito. Para raw kay Willie De Ocampo ang paglalaro nilang ito ang kanilang pagpapanalo ngayon. Ngunit tila hindi raw yata sapat ang willpower na maiibigay nito kung ang kalaban nila ay walang ibang nasa isip kundi ang maglaro lang para manalo at ma-excite sa susunod nilang makakalaban dito. 95-105 nga ang score at may natitira na lamang na 3 minuto at 20 segundo. Lamang na nga ng 10 ang Calapan City at makikita nga sa bench nila na hindi pa sila tapos sa kanilang ginagawa.